Alam ko naman na lahat ng nanonood ng video na 'to ay magiging board exam passer and hopefully isa sa inyo ay maging top notcher. Alam ko magiging registered criminologist ka. Alam kong kaya mo. Malapit na yung board exam pero hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mo before, during, and after the board exam day. So, yun yung pag-uusapan natin dito. So, kung hindi mo pa alam, watch this video. Hi, my name is Ma'am Eka and welcome sa ating video. Once again, this is Mrs. Stavely and you can call me Ma'am Eka kung nahihirapan kayong i-pronounce ang aking last name. Okay, so ang pag-uusapan natin dito, as promised, magbibigay ako ng mga tips, okay, kung ano ba yung kailangan natin gawin before, during, and after the board exam. Ang pinag-uusapan natin dito is yung mismong board exam day ha. Kasi alam naman natin na before board exam, dapat talagang mag-review, 'di ba? So labas na tayo doon. Nandito na tayo sa eksena kung saan na magti na tayo ng board exam. Yung tipong lahat kabado na. Yung tipong hindi na alam kung anong gagawin. Kung pwede bang mag-relax before ng board exam kasi tapos na mag-review lahat-lahat. 'Di ba? So kaya magbibigay ako ng tips and yung mga tips na to is based to sa aking experience. Okay? Based na sa aking experience at sa natutunan ko din sa sister-in-law ko na top 1 sa May 2022 Philippine Nursing Licensure Examination. So, siya yung naging mentor ko during my board exam preparation. And itong mga bagay na i-share ko sa inyo is galing din to sa kanya na natutunan ko sa kanya. Okay? So, nilist ko dito para hindi ko makaligtaan kung ano ba yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. So, tips before the board exam. Ready your things. Ano ba ibig ko sabihin kung pag sinabi kong ready your things? Like, i-ready mo na, ihanda mo na lahat ng kailangan mong gawin. Kailangan mong gawin. Ano bang gagawin mo sa day 1? Ano gagawin mo sa day 2? Ano gagawin mo sa day 3? 'Di ba? Hindi nga 'to actually mag-a-apply lang sa mga future registered criminologists, eh. Halos lahat ng magbo-board exam mag-a-apply 'tong mga tips na sinasabi ko. So, ready mo na yung mga kailangan mong gawin, ready mo na yung mga kailangan mong suotin, i-ready mo na kung ano yung kakainin mo. Anong dahilan? Bakit kailangan nating i-ready? Kasi nga sobra na tayong alam mo yun, sobra na tayong nagwo-worry, sobra na tayong kinakabahan. So, para ma-reduce yung anxiety mo dahil dadating na nga yung day 1 ng board exam, i-ready mo na lahat, iplano mo na lahat. Hindi lang tayo dapat nagre-review lang ha, dapat i-ready mo na bago yung day 1 ng board exam kung ano ba yung dadalhin mo, ano ba yung susuotin mo, para paggising mo, yan na, day 1 na, di ba? Para paggising mo, ready na. Aalis ka na lang, asikasuhin mo na lang yung sarili mo. Wala ka nang iintindihin, asan ba yung pantalon ko? Hala, hindi ko pa napaplantsa yung damit ko. Hala, wala pa pala dito yung nowa ko, nasaan na yung nowa ko? 'Di ba? Yun yung importance kung bakit kailangan naka-ready na lahat para mabawasan yung anxiety mo. Pangalawa, ano pa bang kailangan mong pwede mong gawin? Hindi sa nilalahat ko, pero pwede mo tong i-consider. Okay? Ginawa ko din to personally, binisit ko kung saan ako magte-test. Yung testing center, bumisita ako doon, pinuntahan ko kung saan ako magtitik ng board exam. Why? Na kasi na-lessen niya yung anxiety ko na kabado ka kasi sa isang lugar, 'di ba? Sa isang lugar kapag first time mo pumunta parang sobrang ano 'no, kinakabahan ka parang bago ka kasi sa lugar, eh, hindi ka familiar sa lugar. So, ang iniiwasan pa natin dito yung ma-late ka, 'di ba? Ang iniiwasan talaga natin yung ma-late tayo, eh, sa pagdating sa araw ng board exam kasi talagang hindi ka papapasukin 'pag na-late ka na, 'di ba? So, better sana 'no, kung kaya, as much as possible, puntahan mo yung testing center para ma-familiarize mo yung flow ng traffic do'n, ma-familiarize mo kung saan ba talaga yung entrance, kung saan ka bababa, kung sasakay ka man, 'di ba? Kung saan ka mag-e-exam kasi at least na-familiarize mo. Pagpunta mo dun sa day 1, day 2, day 3 hindi ka na bago. Kasi, nakapunta na ako dito, medyo sanay na ako. So, na-lessen na yung anxiety na dala-dala mo, 'di ba? Yun yung importance yun yung importance kaya pwede mo ding i-consider na i-visit yung testing center. So, pangatlo, avoid natin 'no, avoid natin as much as possible na uminom or kumain ng mga pagkain na nakakasakit sa tiyan. 'Di ba? Kung magkakape ka, mag-black coffee ka muna, 'wag ka muna maggatas. Make sure mo yung kinakain mo hindi panis, 'di ba? 'Wag din muna masyadong kumain ng mga mamantika, ayan, 'di ba?
iwasan din 'yang mga 'yan kasi nakakasakit 'yan ng tiyan, eh, 'di ba? Especially paano pa, 'di ba, pagka ano ka dun, nag-diarrhea ka dun, 'di ba? Sobrang hirap 'pag board exam na sobrang sakit ng tiyan. Kasi naranasan ko 'yan pero second day. Pero alam mo 'yun, 'di ba hindi lang ako yung makakaramdam nito. Actually, may naririnig na rin ako sa inyo na parang 'pag kinakabahan kayo parang nadje-jebs kayo, yung atake niyo, 'di ba? 'Di ba may mga gano'n, yung parang 'pag kinakabahan ka, nadje-jebs ka. Kaya nga 'wag mo nang tulungan yung sarili mo na ma-jebs lalo. Kaya umiwas ka na sa mga pagkain na alam mong hindi makakabuti sa'yo. Kumbaga, mag-fiber ka muna, protein, ganyan, fiber, gulay, protein sa mga manok, sa mga meat, ganyan. So, yun lang naman yung tatlo na kailangan mong tandaan based on my, own experience ay yung mga ginawa ko bago yung mismong araw nung board exam. So, na-lessen yung anxiety ko, na-lessen yung fear, 'di ba? Kasi naka-ready na ako, eh. So, feeling ko prepared na ako, 'di ba? 'Wag mo nang isipin na, "Hala, baka kulang pa yung inaral ko." 'Wag nang gano'n, ha, 'wag na. Ano pa, during board exam, okay? During board exam ito pa pala 'no, idagdag ko lang, 'pag nasa labas na kayo ng testing center, naghihintay kayo na papasukin kayo, 'wag ka ng magbubuklat, ha? 'Wag ka ng magbubuklat ng kahit na anong materials mo, magpahinga ka, ipahinga mo yung utak mo, ready ka na. Sabihin mo sa sarili mo, "Ready na ako, sasabak na ako, matatapos na din 'tong board exam na 'to." Ha? Ready na ha, 'wag nang magbubuklat ng kahit na ano sa testing center habang naghihintay. Okay, ano naman yung mga gagawin natin during board exam? Ano ba yung mga ginawa ko? Of course, mag-focus ka. Okay? Mag-focus ka sa tanong, 'wag questionin ang tanong. Kung ano lang yung facts na binibigay, yun lang ang sasagutin mo. Huwag kang magdagdag, huwag kang mag-alis. Mag-focus ka lang. Focus ka na kailangan mong matapos 'to, kailangan mong mas maraming masagot ang tama. Wala kang pakialam dapat kung may mga nagpapasa na ng papel. Wala kang pakialam kung may nagpapasa na ng papel at ikaw na lang yung nahuhuling magpasa ng papel. Personally, ako talaga yung nahuhuling magpasa ng papel. Sa totoo lang, talagang kahit na alam kong hindi dapat ako ma-pressure, hala, nagsisipasahan na sila, ako na lang hindi. Kaya nga sinasabi ko din sa'yo na dapat maging firm ka, na kahit na ikaw na lang yung nag exam may oras pa eh. Sulitin mo yung oras mo, ha? Hindi ka na makakabalik dyan. Ayan na yun, it's now or never. Hindi yung paglabas mo ng testing center, sasabihin mo sa sarili mo, dapat pala minaximize ko pa yung time ko kasi ang haba pa ng oras. Nape-pressure lang naman kasi ako sa iba kasi nagpapasa na sila, eh. Tantanan mo ko, 'wag kang magagaganyan ha, sa araw ng board exam. Hayaan mo sila kung magsisipasa na sila ng papel basta alam mo may oras ka pa, puwede ka pang magsagot, puwede mo pang basahin, okey? Ano pa, paglabas ng testing center, tapos na ang day 1, tapos na ang day 2. Paglabas ng testing center, 'wag magtatanungan. Especially kapag mga magbabarkada. Kasi ako wala naman talaga akong kausap nun, eh. Wala akong kausap nun kasi ako lang naman mag-isa. So, kahit asawa ko hindi ko sinasabi sa kanya, may may ganitong lumabas, parang hindi ko nabasa. Wala akong gano'n, okey? Masaya ako na survive ko yung day 1. After nung day 1 ha, day 2 wag na kayong, "Hala, anong sagot mo dito?" Kahit nga day 3 eh. "Hala, anong sagot mo dito? Hala, hala pre, ganito sagot ko diyan. Hala, bakit yan sinagot mo? 'Di ba ganito yung inaral natin?" Iwasan niyo 'yan. Iwasan niyo 'yan, malu-low moral kayo diyan and in fact hindi mo na mababago yung sagot na sinagot mo doon sa ano mo, sa scantron mo, 'di ba? So, ba't ka pa makikipag-usap ng mga ganyan? Nakaka-tempt talaga siya, 'no? Kaya iwasan mo yung makipagtanungan. Kasi kaya nga sabi ko sa'yo mag-focus ka dun sa tanong, eh, 'di ba? I-maximize mo yung time mo. So, wag ka ng makipagtanungan kasi malo-low moral ka lang at mamaya iyak-iyak ka pa diyan, 'di ba? So, panindigan mo yung sinagot mo at magtiwala ka dun sa sinagot mo. Hmm? Okay, ano pa? Kung, 'di ba? Pangatlo ha, kung, hindi ka talaga mapakali kasi baka isipin mo, "Hala, gusto ko na talaga 'tong i-check." Yun pa nga 'di ba, 'wag magtatanungan at 'wag iche-check kung tama yung isinagot mo. 'Wag mong iche-check kung tama yung sinagot mo. Kaya wala na tayong pakialam, tapos na yun. Ang igawin mo na lang kung hindi ka mapakali, pangatlong tip natin during board exam, isulat mo. Okay, isulat mo yung mga natatandaan mong topics, isulat mo. Ginawa ko 'to personally. Hindi ko siya chineck sa notes ko. Hindi ko siya chineck. Ang ginawa ko, sinulat ko, ito lumabas 'to. Tapos ito naman yung set na check ko, 'di ba? After ng ano, iche-check ko,
'di ba? Iche-check ko 'to kung tama after ng board exam. O after na nung 3 araw na 'yun na board exam tsaka ko siya iche-check, 'di ba? So, ayun, edi um, pagkatapos na ng board exam tsaka mo siya iche-check, 'di ba? At least, 'di ba? At least naisulat mo. Hindi ka mag-iisip na, "Hala, baka makalimutan ko, hindi ko na ma-check kung tama ba 'yung sinagot ko." 'Di ba? So, 'yun 'yung mga kailangan mong gawin during board exam. Mag-focus ka, 'wag magtatanungan, 'wag mag-check ng sagot, at puwede mong isulat 'yung mga tanong mo sa utak mo at 'yung mga topics na natatandaan mo. Kasi puwede mo rin siyang i-share sa mga susunod na mga magte-take ng board exam. Okay, do'n naman tayo, o tapos na yung 3 araw. Tapos na yung 3 araw. Na-survive mo na yung 3 araw ng board exam. Congratulations na agad. Okay, kasi magtiwala ka sa sarili mo, promise mararamdaman mo 'yan. Paglabas mo ng testing center, mararamdaman mo kung papasa ka o hindi. Pero 'wag magiging complacent, 'wag magiging kampante, okay? At least alam mo lang na ginawa mo yung best mo. Huwag ka na magsigawan kaagad, huwag ka na magyabang kaagad na, "Ay, alam ko papasa ako, nararamdaman ko." Huwag gano'n. Humble lang, ha? Humble lang, tahimik lang tayo. Okay? Sabi ko sa inyo, sabi din ng mga quotes diyan, "Let your success shout for you." Okay? So, ano naman dapat nating gawin after ng board exam? Siyempre ang ginawa ko talaga, nagpahinga ako. Talagang yung tipong yung tulog ko talagang nakataas yung dalawang kamay ko at bukaka yung dalawang legs ko, gano'n kapagod. Kasi imaginin mo ilang buwan ka nag-aral, 'di ba? Halos everyday same yung routine mo. Tapos after nung 3rd day ng board exam, ay talagang ang sarap gumising ng walang alarm. Alam mo yun, ang sarap gumising ng walang alarm. Tapos paggising mo, parang feeling mo mag-aaral ka pa rin, gano'n yung pakiramdam niya kasi hanap-hanapin mo na gusto mong magbasa, ganyan. So, ano ba ginawa ko nun? Wala, nag-ano lang ako, tinignan ko lang yung mga ano, and dun na nga, papasok yung pangalawang tip natin sa after ng board exam. Puwede mo nang tignan. Puwede mo nang tignan yung mga naaalala mong topic, balikan mo. Kaya nga yung mga notes ko, ay 'di ba, yung mga notes na na shine-share ko sa inyo ngayon, na pinapa-avail ko sa inyo, nandun yun, eh. Talagang ito, sinulat ko 'to, sinulat ko 'yan, ayan. Minarkahan ko talaga kung ano yung mga lumabas nung time namin, 'di ba? Ano pa, pangatlo, eto yung pinaka 'wag na 'wag mong gagawin after ng board exam. Avoid blaming yourself, okay? Iwasan mo na. 'Wag mo na sisihin yung sarili mo na, "Hala, dapat pala inayos ko pa yung pagre-review para hindi ako nagsisisi ngayon paglabas ko ng testing center." Eh, ano ba sabi ko sa inyo, 'di ba? Mas maganda na mag-aral ka ngayon ng matindi kaysa paglabas mo ng testing center magsisisi ka. Kaya nga after ng board exam, 'wag na 'wag mong sisisihin yung sarili mo, okay? It is what it is, okay? Tapos na ang board exam, okay? Magtiwala ka lang sa sarili mo. Magtiwala ka dun sa mga sinagot mo, magtiwala ka dun sa mga resources mo, okay? Manifest mo na magiging RCRM ka, 'di ba? Ipapaniwala mo sa sarili mo na magiging RCRM ka. Alam ko naman na lahat ng nanonood ng video na 'to ay magiging board exam passer, and hopefully isa sa inyo ay maging top notcher. 'Wag na 'wag niyong kakalimutan yung mga tips natin, and para makatulong din 'to sa mga susunod na mga board exam passers or future registered criminologists, puwede kayong comment dito or balikan niyo 'to kung ano ba yung mga tips na nag-work sa inyo, or kung ano ba yung mga nag-work sa inyo before, during, and after the board exam, para makita din ng mga kamate natin or yung mga kabady natin, yung mga ma'am sir natin na magte-take ng board exam soon. Alam ko magiging registered criminologist ka. Alam kong kaya mo. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo at higit sa lahat magtiwala sa Panginoon. Kaya huwag mong kakalimutan mag-pray. Yan ang unang-una. Hindi ko lang yan sinasabi dito lagi, na kailangan mag-pray ka and have faith. Okay? So hopefully, nakatulong ako kahit papaano, at kahit papaano na lesson ko yung mga anxiety niyo sa board exam. Kapatid, kayang-kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Kung walang naniniwala sa'yo, nandito si Ma'am Eka. Excuse me. Wow! So, hopefully nakatulong din yung mga eto, hindi ko 'to i-edit, Ito talaga ako. This is me. Hindi ko 'to i-edit. ko lang yung ayusin ko lang yung mga transitions nito. Pero hindi ko 'to i-edit kasi I want to show how genuine I am. Gusto ko makita niyo yung totoong ako na nagki-care talaga sa mga questions niyo, alam niyo 'yan.
Alam niyo yan, kada chat niyo sa akin lagi ko kayong nire-replyan. 'Pag hindi ako nag-reply, ibig sabihin ayokong sagutin yung tanong mo, gusto ko ikaw ang sumagot sa tanong mo. Okay? So hopefully din nakatulong yung ating mga free lectures sa Facebook, TikTok, and YouTube. Once again, this is Ma'am Eka. Congratulations agad, future registered criminologist.